Sa kanayunan ng Georgia, may bakanting bahay na dating tinirhan ng 11 tao. Ngunit ngayon, alaala na lang nila ang natitira. Ang masiglang ingay ay napalitan ng katahimikan at ang tawanan nila'y naging alingonggaw ng nakaraan. Iniwan. Sa tabi ng bahay ay daan-daang larawan, mga likhang sining ng mga bata, mga litrato ng pamilya, at mga kuha ng mas masasayang panahon. Ngunit lahat ay nakalimutan, di nagalaw ng halos isang dekada. Pero bakit? Dati, ang pamilyang nakatira dito ay masigla at laging maingay ang bahay nila. Isang araw, dumating ang malakas na bagyong walang takas at natrap ang pamilya habang tumataas ang baha sa paligid nila. Himalang lahat sila ay nakaligtas, ngunit napakabigat ng dinanas nilang trahedya. Umalis sila, nangakong di nababalik, iniwan ang tahanan. At lahat ng mga larawan na yon, mga bakas noong nakaraan, o mga imaheng yon, na parang mga sandaling tila huminto sa oras, ay patuloy na humahawak sa mga alaala ng buhay na kanilang namuhay. Narito kami para tuklasin ang kanilang kwento at samahan kami sa pag-alam ng mga lihim ng dati nilang masiglang, ngayon inabandona ng tahanan. Maligayang pagbabalik sa Bros of DK. Ako si Leslie at muli ko kayong tinatanggap dito sa Georgia, Estados Unidos. Excited pa rin kami na narito. Marami kaming nadiskubreng magagandang lugar na pwedeng videohan at isa ito doon. Para sa akin, ito ang isa sa pinakamagandang lugar na nakita namin sa Estados Unidos. Ang kwento nito ay lalo pang nakakaintriga pero nakakalungkot din. Sinabi ko sa iyo sa panimula, 7 tao ang nanirahan dito. Si Laura ang ina, pumanaw siya, at si Tia Lola ang pumalit sa kanyang pwesto at nag-alaga sa mga bata. Talagang gumuho na ang lugar na ito, maraming pagkabulok dito. Kailangan ko talagang magsuot ng face mask habang nililibot at kinukunan ng video ang buhay ng mga tao dito. Isusuot ko muna ito, naka-gloves na ako. Siyempre, ayokong humawak o mag-iwan ng fingerprint kahit saan. Ayan, ganyan na. At ngayon, handa na tayong kunan ng video ang lugar na ito nang may lubos na paggalang. Tara, gawin na natin. Magbibigay ako ng babala bago simula ng video. Maraming alaala dito. Naglakad kami ni Morena at pareho naming di maintindihan kung bakit di na bumabalik ang mga bata. Mayroong literal na libu-libong larawan ng mga dating nakatira dito. Makikita mo ang tagtuyot pero oo, gusto ko lang ibigay ang babalang ito at dito natin sisimulan ang video na ito. Sa ganitong klaseng dagdag na sala, hindi ito ang pangunahing sala ng lugar na ito. 11 tao ang makakasamang nanirahan sa bahay na ito. Ang mga lolo, ang lolo, lola, ang nanay, tatay at 7 anak ay lahat na nanirahan. Lahat ay tila makakasama mang nanirahan dito sa lugar na ito. Nakakabaliw isipin na sa liit ng bahay na ito, maraming tao ang nagsama-sama at tumira rito. Ito ay parang isang pasukan sa gilid papasok sa loob ng bahay. Dito, tiyak na nanood sila ng TV. Makikita mo sa kwartong ito ang alikabok at pagkabulok mula sa paglipas ng mga taon. May mga sapot ng gagamba na nabubuo sa VHS player na ito. Para na talagang dinosaur. Wala nang gumagamit nito ngayon, pero 7 taon nang inabandona ang lugar na ito at nung panahon na yon, medyo karaniwan pa ito. 2 ang telebisyon nila dito, kadalasang nasa lugar ng mga Aprikanong Amerikano at tingin ko para ito sa panonood ng sports channels. Napaka-interesante. May nabangga ako at mukhang ito ay isang uri ng exercise machine na ngayon ko lang nakita.
Marami ring laruan ng mga bata. Maaring bumalik dito ang mga anak kahit lumipat na sila ng bahay kasama ang kanilang mga anak at dito sila pwedeng maglaro. At dito sa kabinet na ito na halos gumuho na, halos mabasag na. Marami tayong alaala na iniwan ng mga dati nakatira dito. Tulad ng nakikita mo, hindi ito isang sagisag pampalakasan. Ito ay para sa Dus voor Falma James at siya ay isang estudyante ng Hunter. Wow, dahil magaling siyang estudyante sa paaralan, nakuha niya ang gantimpala. Mayroon din tayong maraming larawan sa gilid dito. Lahat ng ito ay mga larawan niya. Tulad na nakikita ninyo, kunin natin ito. Ipakita natin ang mas malapitan. Malamang isa ito sa mga batang nakatira dito noon. Mayroon pang mga larawan at litrato dito mula sa isang kasal, maraming kasal, siguro ito ang mga kasal ng mga anak nila. Mayroon ding ilang mga souvenir. Mula sa tabing dagat, isa pang sagisag. Wow, 2 gantimpala nakuha niya bilang estudyante ng Hunter, astig at siguradong magaling siyang estudyante. Marami pang accounting dito. Makikikita mo rin ang maraming dumi ng hayop na mukhang bito na nakatira ngayon. Isang napaka-komportableng lugar para umupo. Gusto ko itong mga kuwago na nandito sa itaas, mga artepakto ng kuwago na lubos na nabalutan ng sapot ng gagamba sa mga taon ng pagkakabayaan. Tingnan mo itong sopa. Ay, gusto ko yung ukit dito o yung paglalarawan. Parang ito ay isang bahay sa mayabong na gubat, medyo mukhang Europeo, gusto ko kung paano ito dinisenyo. Makikita mo ang bisikleta sa gilid dito at para sa akin, ang mga Amerikanong sopa ay sobrang komportable upuan. Maraming lalagyan dito sa kwartong ito. Gaya na nakikita mo, maraming kahon na puno ng mga damit, sapatos, at lahat na maiisip mo ay naiwan pa rin dito. Pero sa likod nito, mas marami pang larawan ng pamilya, lahat ng mga bata, at dun sa ibaba, makikita natin si Santa Claus. Ang ganda, hayaan mong pumunta ako sa likod ng sofa na ito dahil mukhang mas marami pang larawan ng pamilya dito sa likod. Dito meron tayong larawan ng batang babae na nakasabit sa dingding. Isang batang lalaki doon sa itaas. Ang daming sapatos na naiwan din. Nakita namin doon yung batang babae na nasa mga parangal. Narito siya noong mas bata pa siya. Ngayon, marami na tayong larawan ng kasal sa pader. Grabe! Bakit kaya may matinong tao na mag-iiwan pa ng lahat ng mga larawang ito na nakasabit pa rin dito? Mahalagang mga alaala ito. Tingnan mo dito, dito tayo pumasok. Ito ang pasilyo papunta sa lahat ng kwarto dito. 3 kwarto dito, isa doon, isa pa doon, at isa sa dulo. Pumunta tayo sa kaliwa ng bahay, pasok sa sala at ipapakita ko ang bahaging iyon. Pero tingnan nyo muna ito. Nandito ako ilang araw nang nakalipas at literal na lumusot ako sa sahig. Hindi biro. Wala akong video noon pero gaya ng nakikita nyo, makikita nyo ang hugis ng katawan ko. At diretso ito papunta sa basement ng lugar. Ito ang basement ng lugar pero sa totoo lang, hindi ito basement. Ito lang ang ilalim ng sahig. Wow! Talagang nagkakabiyak-biyak na ang bahay. At diyan tayo papasok sa kusina ng bahay na to. Kailangan kong mag-ingat sa pag-apak dito kasi nagkakabiyak-biyak na ang sahig. Wow! Lahat ay bumabagsak na. Kita niyo yung kisame sa taas ko. Nalalaglag na yung mga panel. Talagang nagkakabagsak-bagsak na. Ito ang kusina ng lugar na ito. Makikita nyo rito ang malaking hapag kainan nila. Noong araw, 11 tao ang kailangang magkasya sa mesa na ito. Grabe, kahit sa family gathering sa bahay na magulang namin, hindi naman umaabot ng 11 ang dumarating, kaya naiisip ko.
Nandito pa rin ang kawali at may natira pang pagkain sa mesa. At nandito pa itong kabinet, itong display cabinet, punong-puno pa rin ng mga baso, tasa at plato. Nang lahat ng tumira rito. Kamangha-mangha. Buksan natin ito. Ipapakita ko sa iyo. Iniwan nilang lahat, ni hindi man lang nag-abala ang mga bata na kumuha ng kahit ano mula rito. Malaking frigider sa gilid. Marahil para sa mga pamantayan ng Amerikano, normal lang ang frigider na ito. Pero para sa mga pamantayan ng Europeo, napakalaki nito. Sige! Ang mga mesa mismo kasama ang lahat ng upuan ay nandito pa rin, nananatili pa rin dito. Mayroon din silang magagandang palamuti at dekorasyon sa paligid ng kusina na ito. Halimbawa, itong palamuti rito na talagang gusto ko. Siguro para sabitan ng tuwalya mo. Anong klaseng gamit sa pagluluto ito? Wala talaga akong ideya. Ito ba ay hair dryer o parang ganon? Mukhang ganun na. Sa tingin ko, sigurado ako na ito ay dating hair dryer. May mga pangkulot sa itaas at gusto ko rin ang orasan na meron sila dito sa taas. Ang oras ay tumigil magpakailanman. Sa kahangahangang kusinang ito kung saan inihahanda ni Inang Laura ang pagmamahal at dito rin kumakain ang mga bata. Makikita mo na andyan pa rin ang lahat. Mula nung araw na umalis si Tiyang Lota, pasensya na si Lola sa lugar na ito. Pati ang kanyang lutuan ng tinapay ay nandito pa rin. May mga dumi ng hayop sa paligid. Medyo madumi nga, pero makikita mo na may natira pang pagkain dito sa ibabaw ng mesa. Nasa ibabaw pa rin ng kalan ang mga huling kaldero at kawaling ginamit niya sa pagluluto. At ang pinaka nakakalungkot sa lahat, kapag pumapasok ako sa mga ganitong lugar, nakikita ko na lahat ng pinggan, yung mga hindi pa nahuhugasan at pati na rin yung mga nahugasan ay naiwan pa rin dito sa patuyuan. Nakakabaliw talaga yon. Lahat ay nasa lababo pa rin para nung araw na iniwan ito. Tingnan natin ang ilang kabinet. Wow, ang daming plato! Oo, syempre maraming bata at tao dito sa lugar na to, kaya kailangan nilang magkaroon ng maraming plato para mapakain sila. Diyos ko! Grabe ang lugar na to. Grabe ang lugar na to. May ilang bote ng alak dito sa taas. May magagandang artipakto sa gilid. Tinangka nilang ayusin ang isang bagay sa taas. Sige, makikita mo ang dumi mula sa kusina, ang mantika na dumikit sa kisame, at pagkatapos ay sinubukan nilang ayusin ang isang bagay doon sa taas, may nilagay silang plaster. At dito, meron na naman tayong isa pang napakalaking frigider sa gilid. May ilang gamit pang luto na nakasabit pa rin dito. Grabe yon. At bago tayo pumasok sa kwartong ito, ipapakita ko muna sa iyo. 2014 ang huling taon na tinirhan ni Lola ang lugar na ito. Ang kwartong papasukin natin ngayon, ang pangunahing sala, sa palagay ko, ay ang pinakamagandang kwarto sa buong bahay na ito. At sasabihin ko na rin, sa 8 taon ng pag-explore ko, hindi pa ako nakakita ng kwarto na ganito. Karami ang alaala na naiwan, parang hindi totoo. Tumingin ka sa paligid ng lugar na ito, literal na kahit saan dito, makikita mo ang mga alaala ng dating mga tao na nakakalat sa mga pader, sa ibabaw ng fireplace, literal na kahit saan. Tara, libutin natin ang kwartong ito at tukuyin kung sino ang tumira rito, ano ang ginawa nila, at kung sino sila talaga.
At ang unang bagay na makikita natin dito sa pader ay talagang napakalungkot. Makikita mo dito. Ang mahal naming ina, si Laura, ang naging ina ng lugar na ito at ito ang 7 anak na nanirahan dito. Cora, Dorothy, Minimi, Selvin, Wendolaine, Albert at Lola. Kaya 2 lalaki, 5 babae. At ito naman ang lahat ng mga apo na anak ng mga anak na ito na regular ding pumupunta sa lugar na ito. Marahil ay marami-rami ring mga apo, 3, 6, 9, 12, 15 apo. Ito ay noong 1999 at nawala na ang kanilang ina noon. Nakakalungkot, ang mga lola parang antigong teenager. Sa totoo lang, ang pinakamalungkot sa lahat ay hindi ko makita ang anumang palatandaan na nanatili pa ang ama sa lugar na ito matapos mamatay ang ina noong 1999. Baka naghiwalay sila, hindi natin alam, baka may iba pang nangyari. Yan ang isang bagay na hindi ko talaga maintindihan. Maraming palamuti sa dingding. Tingnan mo, ang dingding na ito ay halos gumuho na. Parang may mga bula ng hangin sa likod nito. At ang wallpaper ay nagbabalatan at natatanggal mula sa dingding. Makikita mo ang isa sa mga anak kasama ang isa sa mga apo, kasama ang kanyang anak na babae. Ang daming alaala. Maaring ito ang ama, pero hindi ako sigurado. Makikita mo dito nakasulat Fat Willie Sanita. Lahat sila pumirma sa larawang ito. At ito ay para pa rin sa kanilang ina na nakasabit dito sa pader. At ito rin ay nakakuha ng aking interes. Isang magandang disenyo ng plato na may mga pangalan ng lungsod sa Germany, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, München, Weissbach, at iba pa siguro. Pumunta sila minsan sa Germany at nakuha nila ito bilang souvenir na isasabit dito sa pader. Pagkatapos, nandito ang fireplace sa harap natin. Isipin mo na lang na may apoy pa ang fireplace noon. Mga tao na nakaupo dito, nagkukuwentuhan tungkol sa buhay at nag-e-enjoy lang. Madalas kong balikan ang alaala habang nililibot at ipinapakita sa inyo ang mga naiwan sa mga abandonadong lugar na ito. Talagang nakakabighani ito para sa akin. Kaya pinakagusto ko ang mga abandonadong bahay at tirahan. May iba ka pang larawan ng pamilya sa pader kasama ang magandang dalaga sa ibaba. Maraming mga card. Maligayang kaarawan, inay. Aww. Malamang. Sana'y maging maganda ang araw mo. Nagmamahal? Vanilla. Para kay Falana. Paumanhin. Tingnan mo ang gandang larawan na ito. Nasa labas ng bahay to. Ipapakita ko mamaya. Pero dito, malamang na nagtitipon-tipon ang buong pamilya. Nandito ang lola at siguro pati ang nanay sa larawang ito. Ang saya makita. Maayos itong nakaayos sa likod. Mas maraming larawan at mga card ng pamilya. May araw sa likod doon. At maraming baraha ang naiwan dito. Interesado rin ako sa mga lamparang langis na inilagay nila dito sa itaas. Wow! Ang ganda ng kwartong ito at hindi pa natin nakikita ang kalahati nito. Malamang nalarawan ito ni Laura sa likod dito. Tingnan mo siya, napakagandang ipininta, may mga batang inilagay sa gilid dito. At mas marami pang larawan ng pamilya sa ibabaw nito. Sobrang mahal nila ang isa't isa. Kita mo naman. Sa ibaba, may isa pang TV para sabay-sabay makapanood ang pamilya gabi-gabi. Interesado talaga ako dito. Ang Piggly Wiggly. Parang tindahan ito na parang dollar store dito sa lugar na to. At pagkatapos, punta naman tayo sa kabila ng sala. Ito talaga ang parang tambayan kung saan nagtitipon ang pamilya tuwing gabi.
Nagkuwentuhan, nag-enjoy at nagbahagi ng mga nangyari sa araw nila. At dito sa Father, makikita mo pa ang napakaraming naiwang larawan ng mga taong ito. Ansaya makita. O siguro isa ito sa mga bata na napasali sa army o sa marine o kung anumang ganon. Ang ganda. Hindi ako masyadong pamilyar sa mga trabaho at militar sa Amerika, pero sa tingin ko, ganun nga. Marami pang larawan ang nakakalat sa mga pader. Siya ang itinanghal na Woman of the Year ng Time Magazine. Malamang isa sa mga anak ang gumawa niyan para sa kanya. Siguradong si Laura at ang mga bata ito. Mahal na mahal nila siya. Makikita mo rin sa dami ng mga litrato nila kasama siya. Makikita sa itaas si Laura kasama ang anak niyang babae na ikakasal. Talagang kamangha-mangha. Maganda rin ang sofa dito. Sobrang komportable palagi. Ang mga American na sofa, sobrang komportable talaga. Hindi ko may paliwanag kung gaano ka-komportable. Ito ang lola. Tulad ng nakikita ninyo, tatlo sa mga batang magkasama sa larawan ito. Isa ito sa mga apo na nasa itaas dito. Talagang kamangha-mangha. Mayroon akong pangarap. Martin Luther King. Malamang na mahal siya ng mga taong ito. Galing siya sa estado ng Georgia kung nasaan tayo ngayon, at ang talumpating ito ay mula pa noong 1963 at dito niya ito binigkas sa Georgia. Mayroon akong pangarap na balang araw ang aking 4 na anak ay mabubuhay sa isang bansa kung saan hindi sila huhusgahan based sa kulay ng kanilang balat kundi sa nilalaman ng kanilang pagkatao. Hinahangaan ko ang ginawa ng taong ito para sa komunidad ng mga Aprikano-Amerikano at para sa mga Aprikano-Amerikano sa pangkalahatan. Naging huwaran siya sa kanila. Malamang si Laura, buhay pa siya noong panahong yon na ang lalaking ito ay nagbigay ng kanyang mga talumpate at nais niyang subukang baguhin ang pananaw ng mga tao kung paano nila tinitingnan ang mga Aprikanong Amerikano. Kahangahangang painting dito sa itaas. At pagkatapos ay may wall clock tayo sa gilid dito. Isa itong napaka-Europeyong bagay na meron sa loob ng bahay mo. Pero nung una, akong pumasok sa bahay na ito, talagang nagustuhan ko ito. Bagay na bagay itong gamit sa kwartong ito, gusto ko ang estilo nito. Marami ring mga palamuti at artipakto dito sa loob. Hindi ko na ito mabuksan pa. Nakikita ko ang isang pato sa loob at may iba pang mga bagay doon. Sige! Dito, meron tayong maswertang kalendaryong Chinese. Isa pang sofa na pwedeng upuan. At meron pang iba. Mga artepakto dito tulad ng Christmas tree na natabunan ng alikabok sa paglipas ng panahon. Mayroon ding ilan pang mga larawan. Sige, lahat. Oras na para pumasok tayo sa pintuang ito papunta sa susunod na bahagi ng bahay. Makikita ninyo na may mga naiwan pang mga coat dito. Mula kay Tia Lola na dito tumira, siya ang huli. Wow! Buksan natin ang harang na kahoy. Hindi na siguro nagsasara ang pintuan kasi sira na ang kandado. At inilalagay ko ito para isara ang kwarto mula sa pangunahing sala. Maligayang pagdating sa loob ng unang kwarto ng bahay na ito. At ito ang huling kwarto na tinirhan din dito. Dito dati natutulog si Tia Lola. Siya ang dating nakatira dito. Sa totoo lang, sa tingin ko, dati.
Ginamit din ang kwarto na ito bilang parang sala dahil makikita mo na may fireplace din dito. Sa tingin ko, dati rin itong ginagamit bilang sala. Mukhang hindi dating silid tulugan ang kwarto na ito. Makikita mo ang mga pintuan dito, pwede kang pumasok diretso sa silid tulugan mula sa labas. Malamang ay hindi mo gugustuhin yan kung may bahay ka. Tingnan natin ang paligid ng kwartong ito. Makikita mo na may naiwan ditong parang tokador, isang napakagandang tokador. At ang lahat ng mga kasangkapan ay bagay sa isa't isa, parang bawat piraso ng kasangkapan ay akma sa bawat isa. Gusto ko yon. May hawak siyang karatulang may 97 na kasulat. Siguro birthday niya yon. Ipinanganak din ako noong 97. Ang mga bata ay naglalaro ng basketball marahil sa prom o sayawan. Wow! May TV pa rin dito sa itaas at lahat ng alas niya ay naiwan pa rin, mga pulseras niya, mga kwintas, lahat ay nandito pa, pati ang bote ng pabango. Wow! Ang mga sapatos dito sa ibaba, nasa sahig pa rin. May mga sopa din tayo sa gilid. Kaya nga sinabi ko, parang ito ay maaring naging isang living space kasama ng fireplace at ng pintuan na papasok dito. Kasi kung may bahay kang may 11 tao, kailangan mo ng espasyo para mapaupo silang lahat sa gabi. Hindi naman lahat ay uupo sa kwarto na ito sa gabi. Ang dami pa rin produkto dito sa itaas, lahat ng mga panlinis, mga gamit sa kwarto, at napakagagandang palamute na nakasabit pa rin sa dingding. Relihiyoso talaga ang mga taong ito. Gustong gusto ko ang larawang ito, kaya ibabalik ko ito ng maayos. Ito ay larawan ng huling hapunan. Pero bawat isa sa mga tao dito ay inilalarawan bilang isang Aprikano-Amerikano o itim na tao gaya ng nakikita mo. Wow! O ang ganda namang makita yan. Diyos ko, natutumba na lahat. Ang daming gamit dito sa taas. Iiwan ko na lang ito dito ng maangat. Nandito pa rin ang mga apo sa ibabaw ng fireplace. Tapos, meron tayong magandang drawer dito sa taas. Si Lola, malamang ay medyo tumatanda na at medyo may sakit na noong mga huling araw niya. Maraming gamot dito sa taas, mga gamot sa allergy. Mukhang pampawala ng sakit ito. Oo, pampawala ng sakit, nasal spray at iba't ibang gamot. Sa ibabaw ng drawer na ito para sa kanya. Nandito pa rin lahat ng mga damit niya. Ang nakakatuwang makita yon. At nandito pa rin itong magandang kama sa gitna ng kwarto. Napakaganda talaga nito. Sabi ko nga, lahat ng kasangkapan dito sa kwarto ay magkakatugma. DFMC Total Money Makeover. Okay, ito ay isang bagay na madalas mong makita sa mga bahay ng mga tao na hindi naman ganoon kayaman. Bumibili sila ng mga librong tumutulong o sinusubukang tulungan sila sa paghawak, pagkuha o pagkita ng pera. Hindi mayaman ang mga taong ito sa kahit anong paraan. At dito, makikita natin na ito ay isang maliit na bag at sa ibabaw nito nakasulat Auntie Lola. Hay, ang cute naman, Auntie Lola. May natira pang kaunting nail polish dito at pagkatapos ay isang piraso ng kisame. Lahat ay basta na lang bumagsak palabas. Ang bahay na ito ay talagang gumuho na, nagiging wala, nagiging malaking tumpok ng mga guho. Hindi ko akalaing tatagal pa ng ilang taon bago tuluyang gumuho ang bahay na ito at maging wala na lang talaga. Marami ring mga guho sa sahig. Sa ibabaw ng unan, makikita mong ayos pa rin ang kama kahit ang dami ng taon ang lumipas. Pero grabe, nakakalungkot makita. At sa likod natin, dito, may banyo tayo. Sige! Tingnan mo sa ibaba sa likod dito. Nalalaglag lang ito. May tubig pa rin sa loob ng ilalim. Hindi ako lalayo masyado. Kita mo naman, yung ilalim ay lumulusot lang sa sahig papunta sa basement. Grabe naman yun.
Nandito pa rin lahat ng mga panlinis sa mga kabinet. Yung kubeta sa ibaba. Dati rin itong kanilang labahan. Nandito pa rin sa gilid ang kanilang mga basket na puno ng labahin. Wow, wow, wow ulit. Napakagagandang palamuti na nakasabit sa mga pader. Ang nakakabilib ay ang sapot ng gagamba na bumabalot sa lahat ng bagay. Pagkatapos mula sa banyo, mayroon tayong 200 na pwedeng tahakin. Pwede tayong dumaan dito. Hindi ito isang kwarto, pero pupunta muna ako doon kasi, oo, kung hindi ko gagawin yon, hindi ko mapupuntahan ang lugar na yon. At iyan pa lang ang isang kwarto, ito naman ang isa pang silid tulugan dito. Wow, may pintuan din pala ito. Baka nga silid tulugan na ito simula pa noon, kaya pwedeng matulog ang lahat dito. Wow, ito ay isang single o double na silid tulugan. Oo, mukhang sapat ang laki ng kama na ito para komportabling matulugan ng 2 tao. Pero, oo, maaring may isa pang kama dito dati. Ang unang bagay na agad pumukaw ng aking pansin ay itong klase ng lababo na meron tayo dito. Isang kahangaang antigong kagamitan noong unang panahon. Ginagamit nila ito sa bawat kwarto para maglinis ng sarili tuwing gabi dahil wala silang lababo noon para magugas ng katawan. Pinupuno nila ito ng tubig, tapos pwede na silang maghilamos, magsipilyo at maglinis ng sarili tuwing umaga. Dito sa napakagandang patungan na ito. Oh, tingnan mo ito. Ito ay isang regalo na nakabalot pa sa pambalot ng regalo. At sa loob nito, mayroong manika, itong manikang sanggol. Nakakabaliw ito. At mayroon pa tayong sorpresa dito na hindi pa nabubuksan. Wala pang nakapaglaro nito. Isa pang TV nakatayo sa gilid. Sa ibabaw ng kama, may daan-daang piraso ng damit na naiwan lahat. Maaring ito ang kanyang silid tulugan. Makikita mo ang kanyang larawan nakasabit dito sa pader. Ang dami ring kahon ng sapatos na naiwan dito sa sahig. At lahat ng ito ay hindi pa nagagamit. Kita mo, nandun pa ang papel sa loob. Mukhang nasa perpektong kondisyon silang lahat. Wow! Binili lang ba nila to? Tapos hindi man lang sinuot kahit minsan? Grabe naman yon. Malamang may mas marami pang sapatos dito sa gilid sa loob ng mga kahon na to. At syempre, nandito rin ang malaking tukador ng babae na nakatira sa kwartong ito sa gilid. Ang ganda! Teka, tingnan ko nga. Meron tayong larawan ng babaeng ito na nakasabit sa pader. Pwede ba nating iugnay siya? Oo, siya nga yun, sigurado. At siya rin ang nasa larawang ito. Isang mapagmahal na alaala ng kanilang anak, Diyos ko, si Boyton, na pumanaw noong unang bahagi ng Hunyo 1978. Iyan ba ang parehong babae sa lahat ng iyon? Baka pumanaw na siya? Diyos ko, nakakabaliw ito. Hindi ako makapaniwala, punong-puno ng lungkot ang bahay na ito. Maraming litrato ng mga bata ulit. Nakita mo rin ang magandang batang ito na nakasabit sa sala. Narito na naman siya, suot ang magandang damit. Sanggol na lalaki, katabi nito. Mga bakas ng paa, napakaraming larawan ng mga bata ang iniwan dito sa pader, sa salamin, hindi mo na nga matititigan ang salamin na ito. Ganon karaming alaala ang inilagay nila dito. At dito, mayroon tayong sertipiko ng kasal mula sa estado ng Georgia noong March 31, 1940 talaga. Wow! At ito ang sertipiko ng kasal ni Laura, ang ina, at siya ay nagpakasal. Tingnan ko nga, wala dito ang pangalan ng ama. Diyos ko! 1,900 at 4 nagpakasal siya sa kanyang asawa.
Mga butones para sa damit. May ilang business card din dito. At meron pa tayong isa pang magandang larawan na nandito rin. Kamangha-mangha talaga. May fireplace din sa kwartong ito, pero di ko alam bakit nila tinakpan. Sayang, maganda sana itong tanawin. Kung bukas lang sana ang fireplace, mag-enjoy ka sa magandang fireplace, hihiga sa kama at magpapahinga tuwing linggo. Si Ginang Cora Solomon, mayroon tayong sertipiko para sa kanya bilang pinakamahusay na guro ng taon. Si Cora Solomon ay isa sa mga anak ni Laura. Siya ang pinakamagaling na guro sa high school na yon. Narito pa ang isa pang sertipiko niya bilang pinakamahusay na guro ng taon. Napakaganda, may ilang mga larawan dito sa gitna. Itong mga bata. Cora Solomon, isa pa, ang pagkilala sa dedikasyon at tapat na paglilingkod. At dito, may larawan tayo sa loob ng sala. Wow. Ang gandang orasan doon sa itaas. Anong gandang kwarto mga kaibigan? Meron din tayong magandang drawer dito, magandang ukit at malamang kumpleto pa ang gamit sa loob. Tingnan nyo lang, ang daming kalat dito. Pero kahit ganon, maraming alaala dito sa taas. Isang hapunan ng pamilya. Maligayang ika-100 at isang kaarawan, Bu. May isang tao sa litrato na ito, malamang ang babaeng ito dito, na nagdiwang na ika-100 at isang kaarawan. Medyo matanda na yan. Nakatamaham kita. Sige, punta na tayo sa susunod na kwarto. Isuot natin ulit ang face mask bago pumasok sa susunod na kwarto dahil medyo nakakadiri ang kwarto, maraming amag at bulok. Protektahan natin ang kalusugan natin. Tara, alamin pa natin kung ano pa ang makikita dito sa lugar na ito. Kagaya ng nakikita nyo, kakapasok lang natin sa kwarto at may 2 double bed agad dito. Kaya inasum ko na 4 na tao ang tumira dito, tumira at natulog sa kwartong ito. Gaya ng sabi ko, makikita ninyo rito ang amag sa pader na bumabalot sa lahat. 7 taon pa lang ang lumipas mula nang iniwan ang lugar na ito at ganito na kalala ang kalagayan nito, ipapakita ko sa inyo. Kung mayroong kahit ano sa attic, para sa akin, estruktura lang ito o kung anuman. Interesantang makita. Mayroon dito mga built-in na parang mga drawer o cabinet. May mga damit pa rito na mga dating nakatira dito. Napakakulay, gaya na nakikita mo ang mga damit at lahat. Ang mga jacket ay naiwan lahat. Ang dami talagang sapatos dito, pati mga kahon, punong-puno, gaya ng nakikita mo. May sapatos tayong Gucci dito, gawa sa Italia, ayon dito. Puro pambabaeng sapatos. Siyempre, 5 babae ang tumira dito, 2 lalaki, siyempre. Si Laura at ang kanyang asawa at si Tia Lola ay tumira rin dito. Ang ganda. Marami pa ring palamuti sa dingding. At habang naglalakad ako dito, literal nga nabibitak ang sahig sa ilalim ng mga paa ko. Ganun na kaluma at kasira ang lugar na ito at ganun na ito gumuguho ngayon. Kailangan mo talagang mag-ingat para hindi ka lumusot sa sahig. Ang daming alaala na naiwan sa ibabaw ng tokador na ito, nakakabaliw talaga.
Isa pang magandang larawan ng batang lalaking nakahiga. Oh, tingnan mo ito. May natitira pang mga tableta sa loob niyan. Hindi ko alam eksakto kung para saan ito gagamitin, pero nakalagay na para kay Lola. Sige, para ito sa kanilang tiya at malamang malubha na ang karamdaman niya bago pumanaw. Ang buong kahon na ito, ang buong bag na ito ay puno ng gamot. Nakakabaliw na sertipiko ng serbisyo. Lula H. Anderson. Ibinibigay rin ito bilang pagkilala 10 taong tapat na serbisyo. Para sa hukbong panghimpapawid, literal na naging bahagi siya nito at nagpasya siyang pumunta rito para alagaan ang mga anak ni Laura. Ang ganda naman yan. Wow, napakatatag na babae. Sobrang hanga ako dito. Maraming larawan ang nakasabit sa dingding. Lahat ng sapot ng gagamba sa itaas, nakakabaliw talagang makita. At itong pintuan, sa kasamaang palad, mukhang nakakandado. Hindi ko nga masilip sa loob niyan. Ano kayang laman niyan? Gusto ko talagang malaman. Mukhang mga kumot, pero hindi ako sigurado at hindi ko mabuksan. Sa kasamaang palad para sa inyo, kaya mananatiling misteryo yan magpakailanman. At pagkatapos, meron tayong 2 kama dito sa itaas. Punong-puno ng mga damit, may unan dito sa dulo. Puno ng sapot ng gagamba ang lugar na yon. At meron pa tayong maliit na laruan na pusa na nakahiga pa rin sa kama. Wow! Ang maleta na ginamit nila sa paglalakbay sa buong mundo. Larawan na nakasabit sa dingding. Tingnan mo, nakakatuwa ito. Lahat ng ito. Natural na pagkabulok, walang bandalismo. Pagkatapos ay papasok tayo sa likurang bahagi ng bahay kung saan may mas marami pang mga kwarto. Makikita natin ang 2 pang kwarto dito at dito. Sa kaliwa natin, mayroon tayong banyo. Isang napakagandang banyo sa totoo lang. Na may shawa. At may inidoro at lababo sa bandang ito. Pati ang mga labaha ay naiwan pa rito. Pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, mas marami pang kahon na puno ng damit. Ano kaya ang makikita natin sa likod nito? Marami pang damit sa likod na nakabalot sa plastik. Tingnan mo yan. Tapos, papasok tayo sa susunod na kwarto. Talagang nakakabigla itong makita. Makikita mo, 1, 2, 2, 4, kahit 5 sigurong tao ang natulog sa napakaliit na kwartong ito. Alam natin na kailangan ng mga babae ng sariling espasyo, pero mukhang wala ito sa bahay na ito para sa kanila. Kailangan nilang matulog ng magkakasama sa lugar na ito. Nakakabaliw makita. May mga ala-alang naka-display sa pader. At dito naman, gumuho na halos ang buong sahig. Itong kama na to ay literal na lumulubobog na sa sahig. Pero mula sa likod ng bahay, makikita mong pwede kang pumasok sa magandang gubat. Talagang napakaganda, napakasarap pumasok doon at maglaro ng magkakasama. Siguradong napakabait na mga bata noon. Pagkatapos, mula sa kwarto na ito, pwede ka pang pumunta sa huling kwarto ng bahay. Makikita mo rin na may plansahan sa gilid. Muli, lahat ng damit ay nakaimbak dito. May mga damit pang lalaki pa nga. Tama ba ako? Hindi, mukhang puro pang babae ang mga damit na ito. Bahay ito ng mga babae na magkakasamang nakatira at 3 lalaki lang ang minsang tumira dito. Wow! Talagang bumabagsak na ang kisame. Lahat ay naglalaglagan na.
Nakakabaliw makita. Tingnan mo, dapat kang mag-ingat kung saan ka naglalakad dito. May mas marami pang damit dito sa ibaba. At pagkatapos, nandito ang huling kwarto at ito talaga ang isa sa mga pinakanasira. Pero gustong-gusto ko rin ito. At sa tingin ko, ito dati ang kwarto ng mga lalaki. Palagay ko tama ako dyan, based sa mga poster sa pader. Nasa likod ang kwarto ng mga babae, may 5 kama at baka 2 babae pa ang natulog sa isa pang kwarto. Yung 2 lalaking tumira dito ay magkasamang natutulog noon sa kwartong ito. Diyos ko, grabe, ang wild nun. Wala na talagang sahig dito sa ilalim ngayon. Muntik na akong lumusot. Wow! Kapag sumilip ka sa kurtina doon, makikita mo pa yung labas ng lugar. Sige, hindi na ako pwedeng lumampas pa doon. Magandang tandaan, makikita mo na puro mga poster ito ng musika, banda at mga pelikula. Baka marinig mo ang mga boses ng mga lalaki sa loob ng bahay. Maganda ang kwarto, pero sira-sira na ang kisame. Pwede ba akong dumaan dito? Hindi ko kaya, parang ito lang ang parte ng kwarto na pwede kong pasukin. Pero tingnan mo ang mga pader na ito at ang mga alaala na nakakalat dito sa paligid. Siyempre, may bandila ng Amerika sa pader. Ang ganda! Kapag tiningnan mo ang mga larawang ito, siguradong masasabi mong ito ang dating kwarto ng mga lalaki. Si a girl, ya dog, Smokey, ang tropa mong babae. Parang happy birthday buong araw, ang saya. May natira pang ang bote ng alak dito. May mga speaker at mga sipilyo pa rin na nandyan. Pati yung huling mga pares ng pantalon ay naiwan pa rin dito sa kwartong ito. Napakagandang lugar. Napakagandang lugar para daanan at maranasan. Ikinararangal kong na-explore ko ang kanilang bahay. Naniniwala ako na may isa pang kwarto sa bandang ito at ayon ang banyo nandito. Kitaan nyo naman, grabe ang inidoro. Nandyan ang shower, nakasabit pang sipilyo dito at may bote pa ng pabango sa taas. Nakakabaliw na mga bagay, grabe. Kaya mga kaibigan, natapos ng video. Pero masaya akong i-dokumento ko ang bahay ng pamilya Solomon. Grabe ang lugar na to. 11 katao ang minsan tumira sa napakaliit na bahay na ito. Uupo muna ako sa magandang Amerikanong sopa sa huling pagkakataon. Pasalamatan ulit natin sila para sa kanilang kahanga-hangang buhay at syempre si Tiyang Lola na tumulong at nagpalaki sa mga batang ito. Si Laura na sa kasama ang palad ay pumanaw na, pero malamang ay inalagaan ng mabuti ang mga bata at ang mga bata mismo. Siyempre, umaasa akong maayos sila ngayon. Ipinagdarasal ko sila at nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa panonood ng video ngayong linggo. Kung nagustuhan ninyo, paki-like ang video. Mag-subscribe at pindutin ang bell notification para updated kayo sa bagong video. Mag-iwan din ng komento at bisitahin ang Patreon link sa ibaba. Pwede ninyong suportahan ang channel para matulungan kaming maglibot at tuklasin ang mga lugar na ito. Estados Unidos, nakakagulat ka at gusto ko pang makita ang iba pang lugar sa kamanghamanghang bansang ito. Tara na, kita ulit sa susunod na kakaibang paglalakbay. Paalam, mahal ko kayo.